Dear Miss Love, ako ho si Christopher. Hindi ko tunay na pangalan. Topper ang tawag sa akin ng lahat. 19 years old pa lamang ako nung mangyari ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Kung paanong may namagitan sa amin ng mga kumari ni Mama, si Tita May at Jen, isang byuda at isang misis ng seaman, ang minsang nakasalo ko. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Lumaki akong sanay sa ginhawa kasi may kaya ang mga magulang ko. May negosyo si Papa sa probinsya at si Mama Lydia ay isa sa mga kilala sa subdivision namin. Hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa dami niyang kaibigan, lalo na yung mahilig niyang mga kumari na halos araw-araw ay nasa bahay. Isa sa pinaka-close ni Mama ay si Tita May. Nasa 45 na yata. Medyo bata pa ang itsura. Maputi, mahaba ang buhok, at palaging nakapustura kahit nasa bahay lang. Ang mister niya ay seaman, kaya madalas wala dito sa Pinas. Halos siya lang at ang mga anak niya ang naiiwan dito. Maganda pa rin naman talaga siya. Halatang maalaga sa sarili. At minsan, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya kapag nasa bahay siya. Isa pa niyang kumare ay si Tita Jen. 42 naman ang edad. Biyuda na rin ng ilang taon. Mas tahimik kumpara kay Tita May, pero malakas ang dating. Morena siya, medyo malaman, pero may karisma na iba sa lahat ng babae na barkada ni Mama. May kagalangan sa kilos niya, pero pag tumawa, grabe, ang ganda niya. Hindi ko sukat akalain na sa edad kong to, ay isa sa kanila ang magiging unang karanasan ko. Isang karanasan na hindi ko malilimutan at siyang ibabahagi ko sa inyong channel, Miss Love. Palagi silang nagmamadyong sa bahay. Ako nga parang utusan na. Tagabigay ng merienda nila at ng tsaa nila. Minsan nga, driver din nila ako pag may lakad silang mag-aamiga. Normal na sa akin yon kasi sanay na akong kasama ang mga kumari ni Mama mula pagkabata. Pero nitong huling mga buwan, iba na ang tingin ko. Nagkaroon na ng mali siya kay Tita May. Isang hapon, nung nagmadyong ulit sila sa bahay, si Mama, si May, at si Jen, umupo ako sa sala. Nagpatay mali siya lang na nanonood ng TV. Pero sa gilid ng mga mata ko, kita ko si May. Nakashort siya ng maikli. Halatang wala nang pakialam dahil kampante sa bahay. Nakasandal siya sa may sofa at paminsan-minsan, dumudungaw ang puting laylay ng blouse niya. "Topper, pakikuha nga kami ng malamig na inumin sa ref," tawag ni Mama. Tumayo ako at pagbalik ko si May ang kumuha ng baso mula sa kamay ko. Nagdikit ang balat namin at para bang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Nagkatinginan kami sandali. Yung tipong mabilis lang naman pero kakaiba. Napansin ko rin yung ngiti niya. Parang pilya. "Salamat, Topper," sabi niya, parang anlandi. Nag-init ang tenga ko. Ngumiti ako sa kanya at nagpatuloy kunwari sa panonood ng TV. Kinabukasan, ang aga-aga pa nang bumaba ako para kumuha ng kape. Doon ko nadatnan si Tita May sa may kusina. Wala raw si Mama. Umakyat raw muna sandali. Galing pala sila sa pagzuzumba. Hanip ang suot ni Tita May. Kahit nasa 40 na mahigit ang edad, mababakas pa rin talaga ang ganda ng katawan. Para siyang si Miss Alex Dixon. May hiyang ang kape kapag tinabi sa kanya dahil para siyang labanos sa puti at kinis. Naghahanap siya noon ng tsaa sa cabinet kaso hindi niya naman maabot-abot. "Good morning," bati niya. "Good morning din po," sagot ko na nagkukunwaring kalmado.
Habang nagtitimpla ako ng kape, bigla siyang lumapit. Top, ikaw na nga tumulong sa akin. Hindi ko maabot-abot yung nasa taas eh. Sabi niya. Tumayo ako. Inabot yung kahon ng tsaa. Pero habang ginagawa ko yun, sobrang lapit niya sa akin. At nung nakuha ko na, nagtagpo na naman ang mga mata namin. Salamat, sabi niya ulit, pero iba ang tono. Hindi ko alam kung ako lang bang nag-iisip noon, pero ramdam ko na sinasadya niya. Ibang klase talagang babaeng to. Ibang klase talaga ang mga kumari ng mama ko. Bulong ko sa sarili ko. Kinagabihan, nagkayayaan silang mag-inuman sa terrace pagkatapos na magmadyong. Si Mama, si Mayan at si Jen. Ako naman, pasimpleng nakikisali, nagbukas ng isang beer. At habang tumatagal, ramdam kong si Tita May patagal ng patagal ang tingin sa akin. Lalo na nung medyo tipsy na siya. Dumidikit-dikit na siya at pasulyap-sulyap sa akin. Bandang 10:00, nagpaalam na si Jen na aalis at si Mama para magpahinga naman. Naiwan ako nagliligpit. Akala ko aalis na rin si Tita May, nakababalik lang galing CR. Nakangiti ito sa akin habang papalapit. Uy, Top! Salamat ha. Ikaw pang nag-ayos dito. Napakabait talagang bata. Wala ho yun, tita. Sagot ko. Tumingin siya sa paligid. Tahimik ang buong bahay. Lumapit siya ng dahan-dahan tapos nagbaba ng boses. Alam mo, Tupper? Ang gwapo mo na pala ngayon. Hindi ko napansin. Binatang-binata ka na pala. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makasagot agad. Naglakad siya papalapit hanggang sa maramdaman ko ang init ng hininga niya sa mukha ko. Tupper, bulong niya. Pwede bang akin ka muna habang walang asawa ko? Alam mo na, matagal-tagal na nasa barko ang Tito Andy mo. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang kumari talaga ni Mama. Napakapilya. Nandito sa harapan ko, nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang naririnig ko pero ang katawan ko, hindi ko na mapigilan. Natulala na ako. Tapos, bigla siyang tumawa. Ikaw talagang bata ka. Bueno, tawagan na lang kita kapag may kailangan ako ha? Tapos umalis na siya. Iniwan ako na nakatulala. 2 araw matapos ang inuman sa terrace, nakatanggap ako ng tawag sa cellphone. Hello, Top. Si Tita Mayan mo to. Boses niya sa kabilang linya. Tita. Sagot ko. Medyo kinakabahan. Bakit po? Pwede ka bang dumaan dito sandali? Wala yung mga bata nasa biyanan ko. May papagawa lang ako sa'yo. Medyo mabigat kasi. Hindi ko kaya ng mag-isa. Kahit hindi pa niya sinasabi kung ano, agad akong pumayag. Parang automatic na, opo, ang lumabas sa bibig ko. Pagdating ko sa bahay nila, sinalubong niya ako sa pinto. Naka-short at sando lang siya na parang nananadya. Pero kahit simpleng ayos lang yun, ang lakas ng dating niya. Pasok ka, Top. Ayun o, pakitulungan naman ako sa kwarto, sabi niya. Sumunod ako sa taas. At pagpasok ko sa silid nilang mag-asawa, napakaraming box na ilalabas. Hindi ko alam kung ano-ano yung mga yon. Tulungan mo ko ha. Kanina pa ako pabalik-balik napapagod na ako. Reklamo niya habang nakapamewang. Sige ho tita, sabi ko. Matapos yun, bigla siyang umiti. Salamat talaga. Ang lakas-lakas mo talaga. Hindi ka na yung batang nakikita ko dati dito. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti rin ako, pero hindi na ako makatingin ng diretso dahil masyado siyang malapit sa akin habang nakahawak sa braso ko. Ngiting-ngiti ito na para bang may ibang iniisip. Sandali lang, pawis na pawis ka Sabi niya at kumuha ng maliit na tuwalya sa may gilid.
Pinunasan niya mismo ang noo ko. Ay nako, para kang ang anak ko. Pero bigla siyang natigilan. Po? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Matagal. Tapos bigla niyang hinawakan ng pisngi ko. Pero, syempre iba ka. Ang gwapo mo na eh. Bago pa ako makasagot, dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya. Parang lahat ng oras tumigil. At nung maglapat ang mga labi namin, wala akong ibang naramdaman kung init at kaba. Eto na yata yun. Sabi ko sa sarili ko. Mangyayari na yata ang matagal ko nang nasa isip. Tita May, bulong ko na nanginginig. Shh, wag mo muna akong tawaging tita ngayon. Nandito ka naman sa bahay so May na lang. O kung gusto mo, Mayan. At doon, tuluyang bumigay ang lahat. Sa mismong kwarto niya, nilang mag-asawa pala. Habang may nangyayari sa amin, parang nakatingin sa akin yung picture ng asawa niyang nakasabit sa may gilid. Tangina, mapapamura ka na lang talaga kay Tita Mayan. Akala mo iniwan ng 10 taon ng asawa. 7 buwan pa lang naman mula nung umalis si Tito Andy. Inay-hinay lang ho kayo, Tita Mayan. Ikaw naman hayaan mo na ako. Bihira lang ako maging ganito. Sa'yo lang. Sabay tawa pa niya. Wala na akong nagawa nang tuluyan na nitong makalas ang lahat sa amin. At sa puntong yun, wala nang laman ng utak ko kundi pagbigyan siya. Ano na lang kayang sasabihin ni Mama kapag nalaman niya na ang unang karanasan ko ay ang kumari niya. Pagkatapos nun, nakahiga na siya sa braso ko. Nakatulala sa may kisame pero halatang halata ang tuwa. Top, anya sa seryosong tinig. Walang makakailam nito ha? Lalong-lalo na ang mama mo. Naku, lagot talaga ako doon. Anya. Oho. Wala akong makakaalam nito. Sabi ko. Kahit kinakabahan ako, mas nangingibabaw naman yung saya at kaba ng lihim namin. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ilang linggo kaming palihim na nagkikita ni Tita Mayan. Minsan, nagdadahilan siya para pumunta ako sa bahay nila. Minsan naman, nakakapag-usap kami ng mabilis kapag nagmamadyong sila sa bahay. Sapat na ang mga ngiti at tinginan para maalala namin yung mga nangyari. Para kaming may sariling mundo. Pero dumating yung araw. Dumating si Tito Andy. Nakita ko pa nga nung araw na yun, nakaparada yung sasakyan nila sa labas. At si Tita May todo ayos, naka-best dress, yakap-yakap ng mahigpitang mister. Sa isip ko best actress talaga si Tita Mayan, parang walang ginagawang kasalanan. Simula nung dumating ang mister niya, naging mailap na ako sa kanya. Lagi kasing nasa bahay yung seaman, lagi silang magkasama. Kaya't sa tuwing magkikita kami, puro tinginan na lang, wala nang salita, wala nang landian. Para bang biglang naging estranghero kaming dalawa, kahit pareho naming alam na minsan may namagitan sa amin. Doon naman pumasok ang biyudang si Tita Jen. Mas naging malapit ako sa kanya mula noon, lalo na't palagi niya rin akong tinatawag para magpatulong sa kung ano-anong bagay. Natural lang naman. Pero ramdam ko na may ibang laman ang mga ngiti ng byuda sa tuwing titingin ako sa kanya. Ilang araw kasi ako nung hindi mapakali. Sa bahay, lagi pa rin nagmamadyong sina Mama kasamang mga kumari niya. Nandun din si Tita Mayan pero iba na ang kilos. Puro kwento tungkol sa asawa niyang kauuwi lang. Puro tawanan, para bang walang nangyari sa amin. Tinablan ako, oo, pero wala naman ako magawa kundi manahimik. At doon na nag-umpisa na mapansin ko si Tita Jen. Tahimik lang siya sa isang sulok habang naglalaro. Pero sa tuwing mapapatingin ako, nauhuli ko ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. Hindi siya kasing ingay ni Mayan, pero iba ang mga titig niya. 5 taon na tong byuda at sigurado ko nangungulila na rin to ng matagal na panahon.
Mukhang may nabuo na namang plano sa isip ko. Isang gabi, pagkatapos ng madyong noon, nagpaiwan si Jen sa terrace. Ako nagdala ng pitsil ng tubig sa kanya. Salamat, Top. Sabi niya habang tumutungga ng baso. Ngumiti lang ako sa kanya. Wala po yun. Sanay na ako sa inyong mga kumari ni Mama Biro ko. Tahimik siya sandali. Tapos biglang tumingin sa akin ng diretso. Kumusta ka na? Kailan lang naglalaro ka lang. Ngayon ang laki-laki mo na. May girlfriend ka na ba o baka naman marami ka nang napapaiyak na babae ha? Sabi niya. Natigilan ako. Gusto kong magsalita at sabihin, wala nga Dahil si Tita May pa lang, ang kumari nila ang karanasan ko. Pero paano ko naman sasabihin sa kanya yon na iniwan akong bitin ng kumari niya mula nang dumating ang asawa nito. Kaya ngumiti na lang ako ng pilit. Okay lang po ako, tita. Tsaka wala po akong girlfriend, no? Pero kung gusto mo pwede naman kayo na lang. Pwede ko ba kayo maging girlfriend? Pagbibiro ko sa kanya. Parang namula ang mukha niya, yung tipong kamatis. Ikaw talaga, ang pilyo-pilyo mo na. Gusto ko lang kayong patawanin. Simula noon, mas naging malapit sa akin si Tita Jen. At sa bawat saglit na magkasama kaming dalawa, nararamdaman kong may kakaiba. Hindi siya tulad ni Mayan na biglaan at mapusok. Kay Jen, mabagal lamang, maingat, at ramdam mong may patutunguhan. Isang hapon noon, siya ang naiwan sa bahay pagkatapos ng madyong. Naghihintay siya ng sundo. Nasa may sala siya nakaupo habang ako naman ay nag-aayos ng mga baso. Tita, kayo ba hindi ba kayo nalulungkot dahil mag-isa kayo? Ngumiti siya. Nalulungkot? Minsan nga naiinggit ako Hindi ko alam ang sasabihin, kaya naupo ako sa tapat niya. Pero di bale, nandyan naman yung mga kaibigan niyo Andyan naman si Mama tsaka si Tita Mayan, palagi niyong kasama, sabi ko. Napangiti siya. Pero iba pa rin to, Per. May mga bagay na hindi pwedeng ikuwento kahit sa mga kumari mo. May mga lungkot na ikaw lang yung may dala. Nagtagpo yung mata naming dalawa. Bata ka pa, hindi mo pa ako maiintindihan na iba pa rin pag may nagpapaligaya sa'yo sa ibang bagay. Anya habang nakatingin sa akin. Isang hapon, tinawag siya nito na pumunta sa bahay niya. Kinakabahan pa ako noon pero mabilis rin akong nagtungo. Pagpasok ko sa kwarto niya, naamoy ko agad ang pabango nito. Hindi masakit sa ilong, bagkus nakakaakit. Nagpadala na yung kapatid ko. Eto na yung pinasabay ni Mama mo. Alam ko kailangan niya na to Pabigay na lang sa kanya. Anito. Sige po tita, ako na hong bahala. Sabi ko. Nagkatinginan pa kami bago ako nagpaalam sa kanya. At lumipas pa nga ang mga araw. Hindi ko inaasahan na mapapalapit ako lalo sa kanya. Kung tutuusin dati, halos hindi ko siya napapansin. Tahimik lang kasi siya at palaging nasa tabi nila Mama at Tita May kapag nagmamadyong. Hindi siya pala kwento at mas gusto niyang makinig kaysa magsalita. Habang abala si Tita May Ann sa pagbabalik ng asawa niyang seaman, si Tita Jen ang naging lagi kong kasama. Siya na yung madalas magpaiwan pagkatapos ng madyong. Minsan, nagtsatsaa pa siya habang nakaupo sa may garden. At ako, parang kusa akong napapadikit sa kanya. Dahil isang Sabado ng hapon noon, nung umalis si Mama kasama ang ibang mga kumari niya, si Tita Jen ang naiwan sa amin. Naghihintay daw ng sundo ng pamangkin. Ako naman nasa garahe noon at nag-aayos ng motor. Hindi kami nag-uusap na dalawa. Napansin ko yung suot niya na dress na manipis. Tumingin ako sa kanya at tumitig. Pagkatapos, napatingin din siya sa akin at mabilis na inalis ang pagkakatingin. Bago pa siya umalis, naglakas loob na akong lumapit sa kanya. Alam ko kasi
na hindi siya katulad ni Mayan na agresibo. Si Jen parang nag-aantay. Hinihintay na ako ang unang gumawa ng hakbang. Maya-maya, lumapit na ako sa kanya. Tita Jen? Gusto mo bang maramdaman ulit na may asawa ka? Diretso kong tanong. Ha? Di ba sabi mo nalulungkot ka? Na iba pa rin pag may kasama ka, pag may asawa ka. Gusto mo ba kunwari ako munang asawa mo? Sabi ko. Ano bang... Hindi ko na siya pinatapos na magsalita. Hinalikan ko siya kaagad. Parang tumigil ang oras sa loob ng ilang segundo. Hindi niya ako matingnan ng diretsyo pero ramdam ko, pareho kaming hinihila ng isang bagay na hindi na mapipigilan. Ayos lang ba sa inyong suggestion ko, Tita Jen? Mahinang sabi ko. Jen na lang. Bulong niya na halos hindi marinig. Hindi na siya nagpakipot. Sabi ko na nga ba ako lang ang inaantay niya. At doon, kusa nang naglapit ang mga labi naming dalawa. Una, banayad lang, parang nagkakatakutan pa. Pero nang tuluyan niyang ipikit ang mga mata niya at hawakan ang batok ko, naging mas malalim na. Naramdaman ko pa nga yung panginginig ng kamay niya, pero mas malakas ang kasabikan. Top, hindi ko alam kung bakit ako ganito. Mahina niyang sabi habang nakahawak na sa dibdib ko. Pero ang tagal ko nang mag-isa. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Kaya nahihiya naman ako sa iyo, iho. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag kang mahiya, Tita Jen. Jen, akong bahala sa'yo. Hindi mo mararamdaman ang mag-isa simula ngayon. At doon, tuluyang bumigay na ang lahat. Hinawakan ko ang kamay niya. Dinala sa silid ko. At sa pangalawang pagkakataon, pagka sinuswerte ka nga naman, natikman ko rin ang isa pang kumari ni Mama. Pero ngayon, mas sabik dahil byuda. Nakahiga kami sa may kama. Nakatingin siya sa akin. Saglit pa ulit kaming nagkatitigan na para bang biglang huminto ang oras. Maya-maya, dahan-dahan na inilapit ni Tita Jen ang kamay niya sa braso ko. Mainit ang palad niya at malambot. Tupper, bulong niya. Bago tuluyan ko siyang halikan. Sa pagkakataon na yon, natikman ko na ang halik ng byuda. Hindi yun katulad ng halik ni Tita May. Kay Tita Jen, mas kakaiba. Tila mas nananabik at parang matagal nang may kinikimkim. At habang tumatagal, mas lumalalim ang palitan namin. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Niyakap ko na siya ng mahigpit. Ang kapit niya sa batok ko ay para bang ayaw na akong pakawalan. Maya-maya, bigla siyang bumitaw at sinabing, "Matagal na kitang napapansin." Bulong niya. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nanginginig na ako noon, pero hindi ko na kayang umatras. Ang kaba, ang thrill, ang bawal, lahat yun ay nagalo-halo na at nagtutulak sa akin na tuluyan ng angkinin ang byuda. Naganap ang hindi na namin kayang pigilan. Parang lahat ng lungkot at pangungulila ni Tita Jen bilang byuda, ibinuhos niya sa akin. Maya-maya, tuluyan ko na siyang inangkin at ipinangako ko sa kanyang dadalhin ko siya sa lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Pagkatapos, nakahiga siya sa tabi ko, nakatalikod, pero nakahawak pa rin sa kamay ko. Tahimik kami at hinihingal. Top, bulong niya. Alam mong bawal to, pero ayokong magsinungaling. Matagal ko nang hinahanap-hanap to. Kaya salamat. Ngumiti ako kahit hindi niya naman nakikita. Jen, hindi na kita tatawagin tita kapag tayong dalawa lang ha. Umiling siya at natawa ng mahina. Ikaw talaga. Ang bata-bata mo pa pero mas marunong ka pa sa akin. Para kang matanda na. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng mabilis sa tibok ng aming mga puso ang maririnig. Nakapikit si Tita Jen habang nakayakap sa akin.
Huwag mo sana akong iwan muna. Huwag mo sana muna akong gawing pampalipas lang ng oras. Mahina nitong sabi, puno ng pag-aalala. Napatingin ako sa kanya. Sa isip ko nagustuhan ko si Tita Mayan, pero iba pala si Tita Jen. Mas totoo, mas malapit sa puso ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang katawan niya ang hanap ko, kundi ang damdamin. Ngumiti ako at hinalikan siya sa noo niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita iiwan At sa oras na yon, kahit alam kong mas lalo nang gumulo ang lahat, ramdam ko na may bago na naman akong pinasok. Isang relasyon na baka mas malalim kaysa sa una. Kinagabihan, bumalik na sila mama kasama ang mga amiga niya. Normal lamang ang lahat at parang walang nangyari. Doon ko na-realize, Miss Love, ibang klaseng swerte yata ang nangyayari sa akin. Kung kay Mayan, biglaan at mapusok, kay Jen naman mabagal. At habang tumatagal, mas nararamdaman kong siya na ang hinahanap-hanap ng puso ko. Hindi ko akalain na hantong doon ang lahat. Sa bahay namin, sa gabing yon, doon ko natikman muli ang bawal na damdamin. Ramdam ko pa hanggang ngayon kung paano niya ako hinaplos, kung paano siya napapapakit habang nakadikit ako sa kanya. Hindi ko makakalimutan yung huling titig niya. Para bang takot siya, pero mas nangingibabaw ang saya. Lumipas pa ang mga araw. Parang wala lang nangyari. Nasa bahay siya noon at nagmamadyong sila na parang normal lang. Pero ako, hirap na hirap akong magpanggap. Tuwing tinitingnan ko siya, bumabalik sa isip ko lahat. Yung labi niya, yung init ng balat niya, yung mga salitang binitawan niya na ayaw niyang makalimutan ko siya. Habang nakaupo ako sa gilid, pinapanood ko silang naglalaro. Para bang bumabagal ang mundo. Maya-maya, biglang tumayo si Jen. Nagpaalam saglit. Pupunta raw ng kusina at iinom ng tubig. Hindi ko napigil ang sarili ko. Parang may magnet na humila sa akin. Sumunod ako sa kanya kahit alam kong delikado. Pagpasok ko sa kusina, nandun siya, nakatalikod, kumukuha ng tubig. Paglingon niya, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi na kailangan ng salita. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. At sa isang iglap, hinalikan niya ako. Saglit lamang, mabilis pero punong-puno ng init at damdamin. Nung bumalik siya sa mesa, wala man lang ni isa sa kanila ang nakahalata. Ako naman, pilit kong tinatago ang ngiti at kaba sa dibdib ko. Halos ilang buwan din na nagpatuloy ang pagtatago naming dalawa. Minsan sa bahay nila, minsan naman kapag naglalaro sila, sumisegway kami sandali. Sa kanya ko yata naranasan lahat. Ang lihim na hindi ko malilimutan. Ngunit dumating ang panahon na kinailangan ko ring umalis pagka-graduate ko. May tumawag na oportunidad at alam kong yun ang tamang oras para magsimula naman ako para sa sarili kong buhay. Bago ko umalis, hindi na kami nagkita pa o nagkaroon ng pagkakataon na magkita pa ni Tita Jen. Ang huling alaala ko sa kanya ay yung huling pagniniig namin sa may sala namin. Nung una, inisip kong tatawag siya o baka magpaparamdam siya. Pero lumipas ang malinggo, buwan, hanggang sa naging taon. Wala, hindi na siya nagparamdam sa akin. At siguro tama lang yun. Pareho naming pinili ang pananahimik. Ngayon, habang nagtatrabaho ko dito sa abroad, naalala ko pa rin ang bahay. Minsan kapag nag-iisa ako, bumabalik lahat ng alaala. Ang mga gabi, sa kusina, ang mga halik. Para bang pelikulang paulit-ulit na pinapakita sa isip ko. May mga oras na tinatanong ko rin ang sarili ko. Minahal ko kaya talaga si Tita Jen o baka nahulog lang ako dahil bata pa ako nun. Pero sa tuwing naaalala ko naman kung paano niya ako tingnan, alam kong hinahanap-hanap ko pa rin yun hanggang ngayon.
Kaya siguro totoo yung naramdaman ko. At siguro siya, totoo din yung naramdaman niya. Ngayon, magkaiba na ang mundo naming dalawa. Ako abala sa trabaho, pilit bumubuo ng kinabukasan ko. Siya, nanatiling byuda pa rin. At siguro, unti-unti niyang tinatanggap na dumaan lang ako sa buhay niya bilang isang alaala. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pagkikita naming dalawa. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko siya makakalimutan. Yung mga taon na dadaan, dala-dala ko pa rin ang mga alaala niya. Yung mga gabing kami lang ang nakakaalam. At yung katotohanan minsan, may dumating sa buhay kong nagbigay ng thrill at excitement. Kung tatanungin niyo ako kung nagsisisi ba ako, syempre hindi. Ewan ko na lang din kung may katulad akong kwento na natikba ng dalawang kumari ng nanay nila. O baka naman swerte lang talaga ako. Sa huli, naging parte sila ng buhay ko na hindi na mabubura. Hindi man kami nagkatuluyan ni Tita Jen, hindi man kami nagkita ulit, pero sa akin, alam kong sa bawat pintig ng puso ko, may pangalan siyang nakaukit na. Sa ngayon, 25 na ho ako, Miss Love. Ilang taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon inaaalala ko pa rin siya. Sa muli kong pagbabalik ng Pinas, dahil uuwi ako ngayong December, hindi ko alam kung anong mangyayari sa muli naming pagkikita. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Muli, ako ho si Christopher. At salamat Miss Love sa pag-ere ng aking maiksing kwento.